Hi guys! Welcome back to my channel. Again, my name is Jap. Kumusta po kayong lahat? Okay, so ayan guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading, and kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay, so ayan guys, sa mga interesado naman po pala sa ating private reading, wishing candle and cord cutting, ayan, iiwan ko na lang po yung link ng aking Facebook sa atin pong description box below. Ayan, message nyo na lang ako guys sa mga gusto pong mag-inquire sa akin. Okay. Tignan natin, kanino bang love reading itong masasagap natin ngayon, okay? Paalala lang guys na hindi po lahat sa inyo is makaka-relate sa ating reading since general reading naman po ito. So, pag hindi ka nakarelate, ibigay na lang po muna natin sa iba. Or pwedeng kunin nyo na lang guys yung message na para sa inyo. And, ayan, hayaan nyo na yung mga message na hindi para sa inyo. Okay? Thank you. Kanina po itong love reading spirit guide. Kanina po itong love reading spirit guide. Okay. Meron tayong judgment. Nadadown ka ngayon kasi parang feeling mo pinagkakaisahan ka ng lahat. Pamilya ng person mo, mga kaibigan nyo, circle lang. Parang nakikita ko sa inyo guys, medyo, alam mo yun, medyo nadadown ka ngayon kasi nandun ka sa point na parang, ayun nga, feeling mo hindi ka belong doon sa grupo niya, hindi ka belong sa family, hindi ka belong sa circle niya. The lovers, may nakikita ko guys pagdududa, pwedeng naiisip mo na parang merong iba itong person mo, kaya guys ganito yung trato niya sa inyo, na parang bakit niya to ginagawa sa inyo? Bakit kailangan niya iparamdam yung ganito, na kung hindi ka na niya mahal, bakit hindi ka na lang niya bitawan? Parang bakit kailangan niya pa iparamdam sa inyo ito? Bakit kailangan ka pa niya pahirapan? Okay? Bakit hindi ka na lang niya kausapin, no? Yun lang naman talaga guys, no? And advice ko lang rin guys sa iba dito na cheater, ayan, parang naririnig din nila, na parang, ayan, pasasya na guys sa dumaan na sasakyan. Ayan, kung may mga nanonood sa atin guys na cheater ngayon, advice ko lang sa inyo, na pag ayaw nyo na sa isang tao, let go nyo na, kaysa pinahihirapan nyo pa guys ng matagal na panahon. Okay? And kung ikaw naman guys, yung niloko, ayan, yan yung ipaliwanag mo sa person mo na, kausapin ka, harapin ka, hindi yung parang kailangan ka pa niya guys iwasan. Kasi hindi ka naman maghahabol kung wala naman kayong connection. Okay? O hindi mo kailangan tumaramdaman eh. Kailangan niya lang ipaliwanag sa iyo. Deserve mo ng explanation. Ano to? Parang kay Tony lang to. No? Tony Gonzaga. And kay Paolo ba yun? Ay, Piolo pala. Piolo Pascual, sorry. Okay, sige. Tignan natin. Parang feeling mo guys, alam mo yung parang pinaglalaban mo yung taong, parang feeling mo, kalaban mo rin naman. So, sino yung pinaglalaban mo rito? Parang yung pinaglalaban mo na lang yung sarili mo. Kasi kahit yung taong gustong-gusto mo, hirap kang ipaglaban ngayon. Kasi parang feeling mo, pati siya kalaban mo na. Okay? Nandun yung parang feeling mo, ginajudge ka ng mga tao sa paligid niya. Pinagkakaisahan ka. Tingnan mo na may energy mo, nadadown ka rito. Ang dami nilang comments sa inyo na negative. Okay. Page of Cups. Alam nyo guys, medyo manipulative tong person mo. So, mag-iingat ka. Ayan, no? Wala siyang pakialam sa nararamdaman mo. Wala siyang pakialam sa nararamdaman ng ibang tao. So, deserve na to ng karma. Titignan natin. So guys, ayan, kung sa tingin nyo guys, yung person nyo masyadong walang hiya, pwede kayo magpa-cord cutting sa akin. Ibabalik natin yung energy na nakuha mo sa kanya. Siya naman tong madadown, no? Siya naman yung, deserve nyo naman siguro yan. Diba? Grabe to. Basta yung nakakita ko sa person nyo guys, tingnan mo naman, no? Parang, hindi naman tonto, pero parang iba yung intention niya dyan. Nakakatakot yung energy. Parang tahimik lang, pero kaya kang pahirapan. Okay? Tingnan natin. Ayan. Pero kung sa tingin nyo guys, hindi naman kayo naghahabol sa person mo, I think di ko nasagap yung energy mo. Pwede nangyari to sa past mo. Ayan. Tignan mo na lang guys kung saan kang sitwasyon nakalagay dito. No?
Okay, tignan natin, meron tayong health fund, donate now, share, 6 of Pentacles. So, yung iba sa inyo guys, pwedeng meron kang sustento na hinahabol sa person mo. Kasi pwedeng may anak kayo eh. Okay? Yun yung isa sa mga regret mo kasi pwedeng iniwan ka niya ng walang-wala. Like, wala kang financial. Kasi tingnan mo naman yung lungkot mo dito. And ang hinahabol mo sa kanya, matulungan ka niya kahit sa finances man lang, sa sustento para sa mga anak. Kasi, yun yung mahirap guys bilang isang magulang na paano mo igagapang yung anak mo kung iniwan ka ng partner mo. No, wala pang sustento. Okay? So, parang ikaw didiskarte ka na lang talaga. Ayan. So, siguro yun yung gusto mong sabihin to sa person mo. Page of Cups, siguro kailangan mo guys, ipaliwanag sa kanya. Pero kung hindi ka naman na guys talaga kinakausap, wala kayong contact ngayon, let go mo na lang. Tanggapin mo na lang na ito na talaga yung nangyayari sa sitwasyon nyo. Sabi nga nila guys, acceptance is the best way to move on. Diba? Hanggang hindi mo tinatanggap yung sitwasyon, hindi ka makaka-recover dyan. Pero pag tinanggap mo na siya ng maluwag sa puso mo, diba? Mas mabilis ka nang makaka-move on. Okay? Iba naman sa inyo guys, pwedeng wala naman kayong anak. Pero, parang may hinahabol ka dun sa person mo. Pero yung nakikita ko rito. Meron po tayong Page of Wands. Puro page. Okay. Parang nagmumukha ka na lang guys, baliw, no? Sa ibang tao na kung sino-sino na lang yung kinakausap mo, sino-sino na lang kinokontak mo, para lang kausapin ka nitong taong to. Napakahirap ng ganito. Kaya parang nakakatrauma na mag-love life. Grabe to. Fail. Tignan mo naman yung bagahe niya. Ito puro kutsilyo. Yung beginning. So, nasa inyo guys, no? Paano mo ilalagay yung sitwasyon mo dito? Paano ka mag-move on? Pero, para sa akin guys, kailangan mong maging matatag, no? Sabi nga nila, once na maging magulang ka, hindi na para sa'yo yung buhay mo. Para na to sa mga anak mo. Okay? Totoo yan. So, kung ayaw mo ng ganong rules, huwag ka mag-anak. Para wala nang madadamay na iba. Lalo na't hindi ka sure dito sa partner mo. Meron kasi ako guys, ibang nagiging client to. May ano ko lang guys, ma-share ko lang. Na parang toxic na yung relationship nila. Then parang ang nakikita niya pa rin solution is mag-anak sila ng person niya. Parang feeling niya doon lang mag-i-stay yung person niya. Pero yung totoo guys, mas dadagdagan nyo lang guys yung struggle nyo. Okay? Di ka pa rin naman sure. Okay? Hindi guys, sagot na mag-anak ka para lang magstay yung person mo, lalo na nandun na kayo sa point na toxic na kayo. Tignan pa natin. Kanino po itong love reading, spirit guide? Ayan, pasensya na. Okay, so ayan guys, may motor lang na dumaan. Pinadaan ko lang kasi baka makasagabal sa video natin. Medyo maingay. Okay, so pwede rin naman guys na kung wala kayong anak. Medyo nanlulumo ka lang ngayon kasi basta meron kang hinahabol or meron kang pinaglalaban or sabihin na natin guys na nasanay ka na sa energy ng person mo. Okay? Sanay ka na nandyan lang siya. Tingnan natin. So, meron tayong 4 of Swords. Ito yung energy ng person mo. Ang nakikita ko nga sa kanya, parang wala siyang pakialam kung sino man yung masaktan niya. Selfish to eh. Narcissistic. Gaslighting. Sinungaling. Ganon. So, 4 of Swords, marami na siyang pinahihirapan. Hindi lang ikaw, pamilya niya, kaibigan. Kasi, alam mo yan, parang hinahanap niya kasi yung sarili niya. So, sa kakahanap niya sa sarili niya, marami na pala siya nasasagasaan. Marami na pala siya nasasaktan sa pagiging selfish niya na ganito yung mindset niya. Okay, foreigner ba to? Ayun, itim. Foreigner ba to? Or medyo moreno yung person mo? Morena, ganun. Meron tayong Knight of Swords. May nakikita akong travel. Knight of Swords, may paparating sa inyo guys na isang tao na parang kaya kang ipaglaban nito. Ang problema lang guys, ikaw, nasa healing process. Parang, wait lang, time out. Focus muna ako sa healing, no? Parang focus muna ako sa sarili ko. Tama naman yun guys. Mag-heal ka muna kasi mahirap yung parang magkakaroon ka ng panakip butas. Okay, para lang matuloy ka mag-heal.
Meron tayong 10 of Wands. May nakikita ko pwedeng katrabaho mo tong person mo na to or malapit lang sa inyo. So, may paglipat ka. Pwedeng lilipat ng bahay. Lilipat ng trabaho. Kasi nakikita mo siya eh. So, kailangan mong dumistansya sa taong to. Yan ang nakikita ko sa inyo. So, may relocation ako nakikita. Pwede magkasama kayo sa bahay. Then, parang may magre-relocate. Okay. Meron tayong the star. Ang dami nyo guys, ang dami nyo guys inaasikaso. Kung may mga anak kayong hirap niya, nasikaso with person, may nasikaso niyo pa anak nyo. Sobrang hirap. Yun yung mga bagay na hindi naintindihan ng person natin. No? Like, the star kasi tignan nyo guys, para ka ng octopus dito. Hindi nyo na alam kung ano yung gagawin mo. Hindi mo na alam ano unahin mo. Sobrang aligaga. Ang dami nyo guys kinukonsider, mga responsibility, career. Ang dami mong gustong mangyari, ang dami mong gustong gawin na parang feeling mo, hindi nyo na guys nagagawa kasi puro sacrifice yung ginagawa mo. Okay? So, tignan natin guys yung energy. Dito muna tayo. Ano pa yung ipapakita? So, malakas guys yung energy ng water sign. Cancer, Pisces, Scorpio, Capricorn, Taurus, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius. Okay? Swords, Aquarius, Gemini, Libra. Meron tayong trust. Alam mo yung parang gusto mo pa rin magtiwala sa taong to kahit alam mo na natatraidorin ka na naman niya. Naniniwala ka pa rin sa kanya. Okay? Naniniwala ka na magbabago pa to? Meron tayong give your relationship a chance. Minsan kasi ang hirap ng magbigay ng chance sa taong dinurog tayo. Okay? Meron tayong free yourself. So, yun lang sabi ko sa inyo guys. Hindi mo na kailangan bigyan pa ng chance itong taong to. Ang kailangan mo dito, palayain mo na yung sarili mo. Okay? Pag pinalaya mo na yung sarili mo dito, mas mahanap mo na yung gusto mo or ano yung path mo. No? Saan ka ba talaga patungo? Okay? Tignan pa natin guys. Punta tayo sa energy. Okay. Ito yung gamitin natin. Kasi natutuwa ako dito sa card na to. Ano yung nararamdaman sa'yo ng person mo? Nararamdaman ni person mo sa'yo? Ano yung nararamdaman ni person mo sa'yo? Oops. Meron tayong game over. Parang tapos na. Tapos na yung paglalaro. Tapos na ako sa'yo. Ayan. Game over. Okay. I dare to declare my love. Siguro guys, engage kayo. Pero mukhang hindi natuloy. Itong kasal na to. Iba naman sa inyo guys, pwede nag-live-in, nagsama. May mga plano kayo, pero game over. Parang tapos na. Pwedeng nagkaroon na guys ng ending, no? Hiwalay na kayo. Okay, tingnan natin ano naman yung tingin sa'yo ni person mo ngayon. Meron tayong got a drink. Cheers! So, nakikita kanya na parang, ayan. Hindi kasi kayo guys nagkakaintindihan. Siguro ang gusto mo lang ipaliwanag sa kanya na parang gusto kong magbakasyon muna. Magpahinga. Pero iba yung dating sa kanya na parang gusto mo magbuhay binata or magbuhay dalaga. Parang wala kang responsibilidad. Parang ganun yung dating sa kanya na ikaw gusto mo lang naman magpahinga kasi pagod ka eh. Pagod ka na. Okay, pero yun yung tingin niya sa inyo guys. Ayan. Parang di kayo nagkakaintindihan na ang dating ka sa kanya ngayon, sarili mo lang yung iniisip mo. Yun yung iniisip niya. Okay? Tignan natin ano naman yung okay, kunin lang natin to. Ano naman yung magiging plano or action nitong person ito? Ano yung plano niya para sa'yo ngayon? Meron tayong I don't care to be perfect. So, siguro ikaw, baka hindi ka rin aware, no? Masyado mong napipressure yung person mo. Na parang ito yung dapat mong gawin. Dapat ganito, ganyan. Baka masyado kang nagger. Baka hindi ka aware. Nakapagbunga nga ka sa person mo. And pwedeng naririndi rin pala talaga siya sa inyo. Okay? Kasi, ayan, no? Ikaw meron kang ine-expect sa person mo. Pero yung person mo, guys, napipressure siya. No? Hindi niya kayang
hindi niya kayang ibigay sa inyo yung expectation mo sa kanya or ine-expect mo para sa kanya. Hindi niya kayang ibigay yun. Okay? Na parang hindi ako perfect. Hindi ko to kaya. Hindi ako ganyan. Kaya nagiging toxic siya. Okay? Outcome. Doon tayo kayo sa outcome. Outcome. Spirit guide. Meron tayong, ayan, it's too shall pass. Energy ni person. Mukhang may struggle din to sa finances. Alam mo yung parang, ayan, napabayaan niya yung sarili niyang kaligayahan. Hindi niya guys kaya makisabay sa ibang tao. Pinipilit niya kasi, no? Pinipilit niya na maging masaya, pero hindi naman talaga siya guys, ganon. So, sa kakapilit niya guys, na gawin na ganon yung buhay niya, mas lalo siyang nilulubog, no? Lalo siyang nilulubog ni universe, and possible nga na binigyan pa to ng karma. Ito yung outcome guys, ayun, umiiyak siya rito. And, sino man tong taong to, I think dinadamayan siya at nalulungkot sa sinapit na tong taong to, no? Parang, okay lang yan, pre. Ganon yung scenario. Okay? Tingnan natin guys, ano ba yung mga zodiac sign. Okay. Zodiac sign sa side ni person. Meron tayong Aquarius, Gemini, Pisces, Cancer, Aries, and Taurus. Okay na. Ayan. Pisces, Aquarius, Scorpio, Sagittarius, Libra, and Capricorn energy. So, yun yung mga malalakas na energy sa side ng person mo. Okay? Tingnan pa natin. Ito ba yun? Sa side mo naman, ano yung nararamdaman mo sa person mo ngayon? Nararamdaman mo kay person? Meron tayong don't care if you don't like me. So, siguro naman, guys, baka lagi niya siya, guys, hinihiwalayan, no? Hiwalay-sama kayo. Parang ganon. Hiwalay-sama. So, parang on and off yung nangyayari. And sinasabi ng person mo, ayan, no? Diba? Actually, parang nagiging cold ka rin naman dito. Baka hindi mo na siya, guys, ginugulo pa sa mga desisyon niya sa buhay. Then, ayan, ikaw nagmumukmok. Yung person mo naman, guys, wino-workout niya na yung sarili niya dito, no? Like, willing na siya, guys, sa pagbabago ng buhay niya. Okay? Kasi sabi niya dito, guys, parang wala nang pakialam kung ayaw mo sa akin or kung ano man yung ina-expect mo sa akin. Parang di niya na, guys, kaya pampanindigan pa yung bagay na yun. So, kung ano na lang yung gusto mong isipin, no? Okay? So, nararamdaman mo sa taong to, guys. Ayan. Okay? Nararamdaman mo sa kanya, masyado siya, guys, mayabang. Parang ganon. And ikaw, yung energy mo rito, pwedeng ikaw to na napaka-loyal mo sa kanya kasi yung dog, guys, is nagre-represent to ng loyalty. Naging loyal ka sa kanya at willing kang i-work out to. Pero kung sa tingin mo is hindi na talaga siya, guys, magiging maayos, parang i-work out mo na lang yung sarili mo. Like, nandun ka na sa point na mas nakikita mo na yung worth mo. No? Hindi mo na ipipilit pa yung sarili mo. Tingnan natin ano yung tingin mo sa person ngayon. Okay, tingin mo kay person ngayon. Meron tayong do not push me. Pinipilit ka niya sa isang bagay na ayaw mo. Divorce ba to? Divorce? Or pinipilit ka niya makipaghiwalay pero hindi ka pa ready. Masamang-masama yung loob mo sa gusto niyang mangyari. Or kung hindi naman kayo sa paghiwalay, meron siyang pinapagawa sa inyo or meron siyang gusto mangyari na masamang-masama yung loob mo kasi ayaw mo. Pero pinipilit ka niya. Okay? O pwede siya na mismo, guys, yung nagpupush sa'yo sa mga bagay-bagay na ayaw mong gawin. Okay, like, pinupush ka na ba niya palayo? Para maghiwalay na tayo, doon ka na. So far away. Grabe ha. So, baka ganon, no? Yung tingin mo sa person mo, guys, ramdam mo na parang tinataboy ka na. Okay? Ano yung magiging action mo sa connection yung dalawa? Meron tayong do what you love. So, ikaw, wala ka na magiging hakbang pa dito sa connection na to. Kasi tignan mo, ang dami mga pinaglalaanan ng oras. Talagang uubusin mo yung oras sa ganitong bagay. Ito yung parang mga bago mong libangan. Parang ipapokus mo yung sarili mo sa libangan. Pagigitara, painting, singing, reading, gaming, kung ano man to, guys, no? Na pwedeng makakatulong sa healing mo. Okay? Tignan pa natin yung outcome. Outcome po, spirit guide. Meron tayong do not regret anything.
Diba? Sinasabi dito. Pwede ikaw, pinapangaralan mo yung sarili mo na parang, huwag ka nang manghinayang pa sa mga bagay-bagay pagdating sa connection yung dalawa. Nandun ka na sa point na unti-unti ka nang natatauhan, unti-unti ka nang nakaka-recover na hindi mo na kailangan pang maapektuhan dito sa connection na to. Okay? Lalo na sa tingin mo naman guys, wala naman siyang magiging halaga sa inyo pagdating ng araw. Okay, tingnan natin guys yung energy sa side mo. Meron tayong Cancer, Scorpio, Aquarius, Libra, Virgo, and Sagittarius. Okay, Libra, Capricorn, Pisces, Taurus, Gemini, Aquarius. Oops. Naulit lang. Ulitin natin guys. Okay, ayan. Virgo, Leo, and Capricorn, Sagittarius. Ano Sagittarius? Ang lakas ng energy. Ayan. Yun talaga guys sinasabi ng card. Aquarius, Cancer, Aries, Scorpio, and Gemini. Katayo guys ng 3 cards na napapunta tong connection nyo. Future, Spirit Guide. Ano na po yung magaganap sa future? Ano na po yung magaganap sa future or possible na in the near future? Meron tayong 4 of Wands. Oh, may mga LGBTQ+ pala dito, no? Okay. Magaganap. Meron tayong King of Cups. So, yung iba sa inyo, guys, mas pipiliin mo mag-isa. Ayaw mo na muna pumasok sa relasyon. Okay? And nakikita ko na parang sobrang kontento ka sa future. Tingnan mo naman na may sarili kang mundo. Sobrang makokontento ka at go with the flow na lang yung nakikita ko sa energy nyo. King of Wands, nandun sa point na parang minamahal mo yung sarili mo dito. Okay? Tingnan natin love advice. Ayan, Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo, energy. Meron tayong wedding. Alam mo, ikakasal ka sa tamang tao. Okay? This could be the one. So, ibibigay sa inyo ni universe yung tamang tao, guys. Pay attention to the red flags. Huwag ka na doon sa red flags, no? Okay? Lalo na ramdam mo yung panggagamit. Okay? Tingnan natin message ni person mo sa'yo ngayon. Meron tayong, are you thinking about me? Meron tayong, my beloved. Grabe yan. Meron tayong, I wish we could be together but it's complicated. So, siguro may dinedemand ka sa kanya na magkita kayo or magsama na kayo. Pero hindi niya guys kaya pang i-provide or ibigay sa inyo yung mga bagay na yon. Kung ano man yung mga demand mo kasi masyado pang komplikado. Okay? So, yun guys. Ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po lahat. God bless and love you all. Bye-bye po.